Magandang gabi sa inyo, mga kagabing lagim. Sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa isang madilim at lumang presinto kung saan ang bawat sulok ay may bulong ng nakaraan at ang bawat tunog ng lumang telepono ay hudyat ng kamatayan. Huminga ng malalim, ihanda ang inyong mga sarili at huwag titingin sa inyong likuran dahil baka hindi lang kayo ang nakikinig ngayon. Kaya naman, nang hindi na humaba pa ang inyong paghihintay, simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa gitna ng masukal na bahagi ng San Guillermo, Isabela, nakatayo ang isang lumang presinto na halos 4 na dekada nang inabandona ng pamahalaan. Ang mga pader nito ay binalot na ng makakapal na baging lumot at mga bitak na tila mga sugat sa lumipas na panahon. Subalit dahil sa sunod-sunod na ulat ng pagkawala ng mga turista at residente sa lugar, napilitan si Chief Mendoza, 56, na muling buksan ang estasyon upang magsilbing pansamantalang himpilan ng mga autoridad. Kasama niya sa muling pagpapasigla ng abandonadong gusali ang batikang investigador na si SPO Tuku Daniel, 34, at ang bagitong si Patrol Woman Iris, 28, na kapwa may mabigat na tungkulin. Habang nililinis ng matandang janitor, 63, ang makapal na alikabok sa sahig, isang kakaibang amoy ng nabubulok na karne, at lumang papel ang patuloy na umuusbong mula sa basement. Sinubukan niyang kuskusin ang mga natuyong pulang mantsa sa gilid ng rehas, ngunit tila ba nakabaon na ito sa mismong semento ng lumang pasilidad. Sa labas naman, abala ang isang lokal na reporter, 30, sa pagkuha ng mga anggulo ng presinto habang kinakapanayam ang barangay captain, 51, tungkol sa madilim na kasaysayan ng lugar. Ayon sa kapitan, ang presintong ito ay isinara noong dekada 80 matapos ang isang madugo at hindi maipaliwanag na trahedya. Sa loob ng opisina, pilit na inaayos ni Iris ang mga lumang kagamitan nang biglang tumunog ang isang itim na rotary telephone na nakapatong sa ibabaw ng kalawanging lamesa. Nagkatinginan sila ni Daniel dahil alam nilang hindi pa na ikakabit ang linya ng kuryente at komunikasyon sa buong istasyon mula nang sila ay dumating. Lumapit si Daniel at dahan-dahang itinaas ang hawakan ng telepono habang ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Isang gumaralgal na boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang linya, umiiyak at humihingi ng saklolo dahil may nagaganap umanong krimen sa tulay. Ang boses sa telepono ay detalyadong nag-ulat tungkol sa isang malubhang saksakan na mangyayari raw sa eksaktong 10:00 ng gabi sa tulay ng bayan. Sinubukan ni Daniel na magtanong kung sino ang tumatawag, ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang tunog ng static at isang malalim na pagbuntong hininga bago naputol ang linya. Akala ni Chief Mendoza ay isang masamang biro lamang ito ng mga kabataan sa lugar, kaya pinagsabihan niya ang kanyang mga tauhan na huwag pansinin ang kakaibang pangyayari. Subalit, hindi maalis sa isipan ni Daniel ang kakaibang lamig ng boses na tila nagmula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan,
Isang mabilis na katok mula sa barangay captain ang narinig sa pintuan ng presinto upang iulat ang isang kakilakilabot na natuklasan sa tulay. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan doon, tadtad ng saksak sa katawan at eksaktong 10:00 ng gabi base sa huling oras ng kanyang relos. Agad na nagtungo ang forensic doctor, 45, sa pinangyarihan ng krimen upang suriin ang biktima habang si Daniel ay nakatayo lamang sa tabi, hindi makapaniwala. Ang natagpuang patay ay ang mismong tao na tumawag kagabi, ngunit ang ikinatakot ng lahat ay ang katotohanang patay na ito bago pa tumunog ang telepono. Dinala ang labi sa morgue habang si Iris naman ay nagsimulang magsaliksik sa mga lumang dokumento na naiwan sa loob ng tagong cabinet ng presinto. Nakita niya ang mga lumang larawan ng mga pulis na nadestino roon noong taong 1984 at napansin niya ang isang pamilyar na mukha. Ang biktima sa tulay ay kamukhang-kamukha ng isa sa mga nawawalang pulis noon. Walang pinagkaiba ang hitsura at maging ang pangalan nito sa talaan. Lalo pang naging misteryoso ang lahat dahil ang petsa ng pagkamatay ng pulis sa lumang record ay tugma sa petsa ng kasalukuyang taon. Pagsapit muli ng gabi, ang katahimikan sa loob ng presinto ay muling binasag ng malakas at paulit-ulit na kililing ng lumang itim na telepono sa opisina. Sa pagkakataong ito, si Iris naman ang lumapit upang sagutin ang tawag habang si Daniel at si Chief Mendoza ay nakabantay sa kanyang likuran. Isang boses naman ng isang bata ang narinig sa kabilang linya, umiiyak at sinasabing may isang mamamatay tao na pumasok sa kanilang lumang tahanan. Sinabi ng bata ang eksaktong lokasyon ng bahay na matatagpuan sa dulo ng isang masukal na kalsada sa labas ng bayan. Matapos maputol ang tawag, agad na sumugod sina Daniel at Iris sa ibinigay na address upang pigilan ang sinasabing krimen na magaganap pa lamang. Pagdating nila sa lumang bahay, natagpuan nila ang isang suspect, 39, na may hawak na dugo ang itak at nakatayo sa harap ng isang silid. Ngunit bago pa nila ito maaresto, laking gulat nila nang makita ang isang bata. 11 na duguan na sa sahig, patay na ng ilang oras. Ang mas nakakakilabot, ang mukha ng suspect ay blanko at tila pinapatakbo lamang ng isang hindi nakikitang puwersa mula sa kadiliman. Idiniretso ang suspect sa selda nang muling binuksang presinto upang isailalim sa masusing interogasyon nina Daniel at Chief Mendoza ukol sa nangyaring pagpaslang. Habang nakaupo sa madilim na sulok ng rehas, ang suspect ay patuloy na bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan at pabalik-balik na umiiling. Sinubukan siyang tanungin ni Daniel kung bakit niya ginawa ang krimen. Ngunit ang tanging sagot ng suspect ay may nag-utos daw sa kanya sa pamamagitan ng telepono. Ayon sa kanya, isang boses ng pulis na walang ulo ang nagbanta sa kanyang buhay kung hindi niya susundin ang utos nito. Habang nagaganap ang interogasyon, ang reporter ay patuloy na nagmamasid sa labas ng presinto
upang makakuha ng pinakabagong impormasyon para sa kanyang balita. Napansin niya ang matandang janitor na pabalik-balik sa paglilinis ng isang partikular na pader na tila may pilit na tinatagong lihim. Lumapit ang reporter at tinanong ang matanda kung ano ang nalalaman nito tungkol sa kasaysayan ng mga pagpaslang sa bayan noong dekada 80. Tumingin sa paligid ang janitor, bumuntong hininga at sinabing ang presintong ito ay sumpa sa sino mang pumasok dahil sa isang pugot na pulis. Ayon sa kwento ng janitor, noong taong 1986 may isang tapat na pulis ang nag-imbestiga sa isang kilabot na serial killer na nagtatago sa lalawigan. Subalit bago pa man niya madakip ang mamamatay tao, pinasok ng kriminal ang presinto gabi habang natutulog ang lahat at pinugutan ng ulo ang pulis. Ang ulo nito ay hindi kailanman natagpuan at ang katawan ay iniwang nakaupo sa mismong silya ng hepe bilang babala sa mga awtoridad. Matapos ang insidenteng iyon, isa-isang nagkasakit at namatay sa kakaibang paraan ang mga opisyal na humawak sa kaso ng krimen. Nakinig ng mabuti si Iris sa kwento ng janitor habang hawak ang mga lumang dokumento na naglalaman ng autopsy report ng nasabing pugot na pulis. Base sa pagsusuri ng lumang forensic doctor noon, ang biktima ay pinatay gamit ang isang kalawanging lagari na natagpuan sa kagubatan. Habang binabasa ni Iris ang bawat detalye, napansin niya ang isang sulat kamay sa likod ng ulat na nagsasabing, "Ang telepono ang kanyang magiging tinig." Biglang nakaramdam si Iris ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok na tila may nakatayo sa kanyang likod. Sa loob ng selda, biglang nagwala ang suspek at nagsimulang iuntog ang kanyang ulo sa sementong pader habang sumisigaw ng malakas. Tinangka ni na Daniel at ng dalawang barangay tanod na pigilan ito. Ngunit ang lakas ng suspek ay tila hindi pangkaraniwang tao sa oras na iyon. Habang nagpupumiglas, tumitig ang suspek ng diretso sa mga mata ni Daniel at sinabing, "Ikaw ang susunod na tatawag sa kanya, Daniel." Matapos bigkasin ang mga salitang iyon, tuluyang nabasag ang bungo ng suspek at nalagutan ng hininga sa harap ng mga pulis. Agad na ipinatawag si Chief Mendoza upang tingnan ang nangyari. Ngunit imbis na mag-imbestiga, ay iniutos niyang ilihim muna ang insidente sa publiko. Natatakot ang hepe na malaman ng mas mataas na opisyal ang mga kakaibang nangyayari sa presinto na maaaring sumira sa kanyang nalalapit na pagreretiro. Sinubukan ni Daniel na ipaglaban na may mas malalim na kababalaghan na nagaganap, ngunit pinagalitan lamang siya ng kanyang nakatataas na opisyal. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tunog ng lumang rotary telephone sa buong pasilyo ng istasyon. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit sa telepono maliban kay Daniel na unti-unting nawawalan ng takot dahil sa labis na pagtataka. Pag-angkat niya ng hawakan, narinig niya ang tunog ng umiiyak na sanggol at ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa kabilang linya. Isang boses ng babae ang nagsalita, nagmamakaawa na tulungan siya dahil ibinabaon siya ng buhay sa likod mismo ng lumang presinto.
Sinabi ng boses na ang taong nagbabaon sa kanya ay ang mismong janitor na kasalukuyang naglilinis sa labas ng opisina. Tumingin si Daniel sa bintana at nakita niya ang matandang janitor na dahan-dahang lumingon sa kanya na may nakakatakot na ngiti sa labi. Kasabay nito, ang ilaw sa buong presinto ay nagsimulang mamula at kumislap-kislap habang ang tunog ng static sa telepono ay lalong lumakas. Ramdam ni Daniel na ang bawat sulok ng gusali ay nagsisimula ng kontrolin ng isang madilim na puwersa na hindi nila kayang labanan. Ang misteryo ng lumang presinto ay unti-unti nang lumalabas at ang mga patay ay hindi na papayag na manahimik pa. Kinabukasan, ipinag-utos ni Daniel ang paghuhukay sa likod ng presinto kahit na mahigpit itong tinutulan ni Chief Mendoza dahil sa takot sa iskandalo. Kasama ang ilang barangay tanod at ang barangay captain, binungkal nila ang lupang malapit sa isang lumang puno ng balete. Pagkalipas ng ilang oras ng paghuhukay, natagpuan nila ang isang kalansay ng babae na nakabalot sa lumang uniforme ng pulis. Ayon sa pagsusuri ng forensic doctor na dumating sa lugar, ang kalansay ay nagpapakita ng mga palatandaan ng marahas na pagkamatay noong nakaraang mga dekada. Dahil sa natuklasan, agad na hinanap ni Daniel ang matandang janitor, ngunit nalaman niyang hindi na ito umuwi sa kanyang bahay mula kagabi. Pumunta si Iris sa archive room ng munisipyo upang alamin ang totoong pagkakakilanlan ng janitor na matagal nang nagtatrabaho sa presinto. Doon niya nadiskubre na ang pangalan ng janitor ay hindi nakatala sa kahit anong opisyal na dokumento ng pamahalaang lokal ng bayan. Ang matanda ay tila isang multo na sumulpot na lamang noong muling buksan ang lumang estasyon ng pulisya sa lugar. Habang gabi, nagpasya ang reporter na pumasok ng patago sa loob ng presinto upang kumuha ng mga dokumento na magpapatunay sa kapabayaan ng mga pulis. Bitbit ang kanyang kamera. Tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa basement kung saan matatagpuan ang lumang morgue at imbakan. Habang naglalakad, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tila sumusunod sa kanyang bawat hakbang sa dilim. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang anino ng pulis na walang ulo na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Sumigaw sa takot ang reporter at patakbong bumalik sa itaas. Ngunit ang lahat ng pinto ng presinto ay biglang nag-lock ng kusa. Narinig ni Daniel at Iris ang kanyang mga kalampag at agad na sumugod sa pinto ng opisina upang tulungan ang takot na mamamahayag. Nang sa wakas ay mabuksan nila ito, ang reporter ay nakadapa na sa sahig, puting-puti ang muka, at hindi na makapagsalita ng maayos. Ang kanyang kamera ay basag, ngunit ang memory card nito ay ligtas pa kaya agad itong kinuha ni Daniel. Isinalpak ni Daniel ang memory card sa kanyang laptop upang tingnan ang huling larawan na nakuha ng reporter bago ito umatake sa takot. Ang lumabas sa screen ay isang malabong imahe
ng isang katawan ng pulis na may hawak na sariling ulo sa kanyang mga kamay. Ang mukha ng pugot na ulo ay nakatitig ng diretso sa lens ng kamera na may kasamang nakakatakot na ekspresyon ng galit. Sa ibaba ng larawan, may nakasulat na dugong mga letra sa pader na nagsasabing, "Ibalik ninyo ang hustisya." Dahil sa takot, nagpasya si Chief Mendoza na lisanin na ang presinto at iutos ang permanenteng pagsasara nito. Kinabukasan upang maiwasan ang trahedya. Subalit, bago pa man niya maihanda ang kanyang mga gamit, ang lumang itim na telepono ay muling umaling-aungaw ng mas malakas kaysa sa mga nakaraang gabi. Sa pagkakataong ito, ang hepe mismo ang lumapit at humawak sa telepono upang tapusin na ang pananakot ng kung anumang multo ito. Pag-angkat niya, isang boses na pamilyar ang kanyang narinig. Boses ng kanyang dating kasamahan na namatay noong 1986. Ang boses sa kabilang linya ay nagpaalala kay Mendoza tungkol sa isang gabi kung saan pinanood niya ang pagpatay sa pugot na pulis nang walang ginawa. Nalaman ni Daniel na si Chief Mendoza pala ay isa sa mga batang pulis noon na tumanggap ng suhol mula sa serial killer. Pinayaran sila ng kriminal upang manahimik at itapon ang ulo ng kanilang kasamahan sa isang lihim na lugar sa bundok. Napaluhod si Mendoza sa sahig habang umiiyak at humihingi ng tawad sa boses na patuloy na sumisigaw sa telepono. Biglang namatay ang lahat ng ilaw at ang buong presinto ay binalot ng isang makapal at malamig na fog na nagmumula sa basement. Narinig ni Daniel at Iris ang malalakas na kalabog ng mga pinto ng selda na tila ba may mga presong gustong kumawala. Sa gitna ng kadiliman, isang figura ng lalaki ang dahan-dahang naglakad patungo kay Chief Mendoza na nakahandusay pa rin sa sahig. Ang figurang ito ay walang ulo, ngunit hawak nito ang isang kalawanging lagari na kumakaladkad sa sementong sahig ng estasyon. Sumigaw si Iris at binaril ang figura, ngunit ang mga bala ay dumaan lamang sa katawan nito na tila ba usok ang kalaban. Hinawakan ng pugot na pulis si Chief Mendoza sa leeg at dahan-dahang itinaas sa hangin habang ang hepe ay nagpupumiglas at nauubusan ng hininga. Sinubukan ni Daniel na paluin ang multo gamit ang isang bakal na upuan, ngunit tumagos lamang ito at tumama sa pader. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagkabali ng buto ang narinig sa buong silid ng lumang presinto. Binitawan ng multo ang malamig na bangkay ni Chief Mendoza na ngayon ay wala na ring buhay at may bakas ng matinding takot sa mukha. Pagkatapos nito, ang pugot na pulis ay dahan-dahang lumingon kay Daniel at itinuro ang lumang itim na telepono na patuloy pa ring umiiyak. Naglaho ang figura kasabay ng muling pagkasindi ng mga ilaw, ngunit ang presinto ay naiwang amoy dugo at tila isang katayan. Labis ang takot na nadarama ng natitirang mga tauhan, kabilang ang barangay captain na kadarating pa lamang. Dinala ng forensic doctor ang katawan ng hepe para sa pagsusuri, habang si Daniel ay pilit na inaalam ang lokasyon kung saan itinapon ang ulo.
Kinausap niya ang nanginginig na reporter na kasalukuyan ng ginagamot ng mga mediko sa labas ng abandonadong istasyon ng pulisya. Sinabi ng reporter na bago mabasag ang kanyang kamera, narinig niya ang multo na bumabanggit ng isang lumang sementeryo sa dulo ng bayan. Naniniwala si Daniel na doon nakatago ang nawawalang bahagi ng katawan ng pinatay na opisyal noong dekada 80. Nagpasya sina Daniel at Iris na magtungo sa lumang sementeryo kahit na madilim na ang gabi at patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng barangay captain na may dalang mga kagamitan sa paghuhukay upang matulungan silang matapos ang sumpa. Habang hinahanap nila ang tamang nicho, muli nilang narinig ang tunog ng kililing ng telepono. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagmumula ito sa ilalim ng isang sementadong libingan. Agad nilang binasag ang semento upang tingnan kung ano ang nasa loob nito. Sa loob ng sirang nicho, natagpuan nila ang isang lumang kahon na gawa sa bakal na nakakadena ng mahigpit upang hindi mabuksan ng sinuman. Nang lagariin ni Daniel ang kadena, binuksan niya ang kahon at doon ay tumambad ang isang bungo na may nakatatak na numero ng badhe ng pulis. Kasama ng bungo ang isang lumang tape recorder na biglang gumana ng kusa kahit na sira-sira na ang mga piyesa nito. Ang boses na lumabas sa tape ay ang huling habilin ng pulis bago siya pinugutan ng ulo. Sinabi sa tape na ang totoong serial killer noong dekada 80 ay hindi kailanman umalis ng bayan at kasalukuyan pa ring nagtatago sa piling nila. Nabitawan ni Daniel ang bungo nang mapagtanto niya kung sino ang tinutukoy ng boses sa lumang tape recorder na kanilang pinakikinggan. Lumingon siya sa barangay captain na kasalukuyang nakatayo sa likod ni Iris na may hawak na isang matalim at kalawanging itak. Ang barangay captain pala ang anak ng tunay na mamamatay tao at siya ang nagpatuloy ng madugong ritual. Itinaas ng barangay captain ang itak upang iasinta kay Iris, ngunit mabilis na nakailag ang dalaga, kaya sa balikat lamang ito tumama. Binaril ni Daniel ang kapitan sa binti, dahilan upang matumba ito sa maputik na lupa ng lumang sementeryo habang sumisigaw ng galit. Sinabi ng kapitan na ang presinto ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang libingan ng mga katutubo, kaya ito ay may dalang sumpa. Ang bawat dugo na umaagos sa loob ng presintong iyon ay nagsisilbing alay sa mga espiritu ng kadiliman. Biglang yumanig ang lupa at ang mga patay sa sementeryo ay tila nagsisimulang magbago ng anyo sa ilalim ng madilim na gabi ng ulan. Nagsulputan ng mga anino ng mga nakaraang biktima na may mga hawak na lumang telepono na sabay-sabay na tumutunog ng napakalakas. Alam ni na Daniel at Iris na kailangan nilang ibalik ang bungo sa presinto upang matapos ang lahat bago sila tuluyang lamunin ng dilim. Pinuhat ni Daniel ang bakal na kahon at patakbong bumalik sa kanilang sasakyan habang iniwan ang sugatang kapitan. Pagdating nila sa presinto, nakita nilang binalot na ng kulay pulang liwanag ang buong gusali at ang mga pinto ay muling nakabukas.
Sa loob nakaupo ang katawan ng pugot na pulis sa silya ng hepe, tila naghihintay sa pagdating ng nawawala niyang bahagi. Dahan-dahang lumapit si Daniel habang hawak ang bungo, kahit na ang buong katawan niya ay nanginginig sa matinding takot at pagod. Inilagay niya ang bungo sa ibabaw ng leeg ng katawan at sa isang iglap ay nag-abot ang dalawang bahagi. Nagsalita ang pulis gamit ang kanyang sariling tinig na ngayon ay buo na at nagpasalamat kay Daniel sa pagbibigay ng hustisya. Sinabi niya na ang presinto ay hindi na dapat muling buksan dahil ang lupa nito ay sinumpa na ng madilim na folk horror. Matapos magsalita, ang buong katawan ng pulis ay iunti-unting naging abo at dinala ng hangin palabas ng bintana ng istasyon. Kasabay nito, ang lumang rotary telephone ay biglang sumabog at tuluyang nasira, hudyat na tapos na ang mga tawag. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, narinig nila ang isang pamilyar na tunog ng telepono mula sa bulsa ng mismong si Daniel. Nang tignan niya ang kanyang modernong cellphone, nakita niyang may isang papasok na tawag mula sa isang hindi kilalang numero sa screen. Sinagot niya ito ng may kaba at ang boses na lumabas ay ang sarili niyang boses na nagmamakaawa at humihingi ng saklolo. Ang boses ay nagsasabing siya ay kasalukuyang pinapatay sa loob ng basement ng presinto ng isang bagong nilalang. Lumingon si Daniel kay Iris, ngunit laking gulat niya nang makita ang mukha ng dalaga na dahan-dahang natutunaw at nagbabago ng anyo. Si Iris pala ay matagal nang namatay sa unang gabi pa lamang at ang kasama niya ay ang janitor na nagpapanggap lamang. Ang totoong Iris ay natagpuan ng forensic doctor sa basement. Nakasilid sa isang lumang drum ng langis at wala na ring ulo. Napasigaw si Daniel habang ang mga pader ng presinto ay nagsisimulang gumuho at lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang aral ng kwentong ito ay huwag nating piliting buksan ang mga pintuan ng nakaraan na matagal nang isinara ng hustisya at ng panahon. Ang bawat kasalanan na pilit ibinabaon sa limot ay laging makakahanap ng paraan upang muling umusbong at maningil ng mas mabigat na kabayaran. Ang kasakiman at pagtatakip sa katotohanan ay isang masamang sumpa na hindi lamang sumisira sa nagsala, kundi pati na rin sa mga walang malay. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng lumang telepono, pag-isipan ninyong mabuti kung inyo ba itong sasagutin o hahayaang umaling-aungaw. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Isang kwento ng presintong hindi dapat pasukan, kung saan ang bawat sulok ay naging saksi sa kasalanan at ang bawat tawag ay naging hatol ng kamatayan para sa mga may utang sa nakaraan. Sana ay naging kapupulutan ito ng aral at nag-iwan ng kilabot sa inyong mga puso habang kayo ay nakahiga sa inyong mga silid. Huwag ninyong kakalimutang ilak ang inyong mga pinto at bintana bago kayo tuluyang matulog. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Ang inyong walang sawang pagsuporta ang nagbibigay buhay sa ating mga gabi ng sining at lagim
huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating kwento na tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Magkomento rin kayo kung anong bahagi ng kwento ang pinakakinatatakutan ninyo at magkita-kita muli tayo sa susunod na Gabi ng Lagim. Matulog ng may pag-iingat.